Palakpakan po natin ang Panginoon sa oras po na ito. Praise the Lord. Now, ngayong umaga po, tayo po ay magpapatuloy dito sa ating series na Knowing God Through Unpopular Bible Character. No? We focus on the unpopular Bible character po sa panahon, sa time po na ito kasi gusto nating makita no na even po sa mga tao sa Bible na nakita natin na unpopular, hindi ganoon kakilala, mga mahihinang tao and imperfect people, but God can make extraordinary God can make extraordinary work move in their lives po. Kaya yun po yung gusto ko pong makita po dito, no? Kasi sometimes, ang gusto nating gayahin, gusto nating i-share palagi yung mga kilalang Bible character, which is not bad naman po, but ang Diyos po ay Diyos ng lahat ng tao. Kahit dun sa mga tao na kinalimutan, kahit dun sa mga tao mahihina, kahit dun sa mga tao hindi po kilala, ang Diyos po ay kumikilos po, gumagawa ng napakalaking bagay doon sa mga tao po na yon. Kaya yun po yung gusto po nating i-emphasize dito, no? That we can know God. Ibig sabihin ng knowing God is not yung head knowledge, kundi experiential knowledge po. We can experience the love of God, the power of God, no? The intervention of God, yung pagkilos ng Panginoon. Even po tayo ay nasa sideline lang po ng story ng buhay po na ito, ng family po na ito, no? And ngayon po, mag-focus tayo dito kay Hagar, no? Kay Hagar. Pero bago po 'yon, meron lang po akong gusto itanong sa inyo. Yan. Ang ating attention po ba ay nandito na? Amen. Meron akong gusto itanong sa inyo. Nasabi niyo na ba ang salitang ang unfair naman? Nasabi niyo na ba 'yon? Maybe sa buhay na ito ay merong mga pangyayari, sitwasyon ng ating buhay na nasabi natin ang unfair naman ng buhay na ito, ang unfair naman ng sitwasyon na ito, ang unfair naman ng kalagayan ko na ito, bakit kaya sa ganitong pamilya ako naisilang, kabilang, ang unfair naman, bakit ganito ang height ko? No, hindi ako katulad nung iba. Ang unfair naman, hindi ako maputi or hindi ako hindi ito itsura ko. Or marahil sa trabaho, nasabi natin, ang unfair naman ng boss ko o nung tao na ito. No, kahit po sa family, naranasan natin yung unfairness, di ba? Di ba sa mga magkakapatid? Ako po, meron akong 2 anak, ay talagang nakikita ko na yung bang nag-aagawan minsan, no? Minsan, kailangan, pag marami din talaga anak, kailangan mo maging maingat na hindi maipadama sa kanila yung unfairness. Kasi, di ba, minsan, hindi naman intentionally, no? Nabigyan mo yung anak ng, sa ulam, no? O bakit ang laki ng ulam niya? Unfair naman, di ba? Parang gano'n, di ba? Kaya, sa buhay po natin, we can experience po yung unfairness, no? Yung pagiging parang hindi makatarungang bagay. Lahat tayo, no? For some extent, nasabi natin itong bagay na ito, naramdaman natin ito. Kaya, ngayon po, titingnan natin yung buhay po ni Hagar. Si Hagar po is a best example ng taong nakaranas ng unfairness. No, hindi makatarungang pagkakataon pangyayari sa buhay niya. Pero kumilos po ang Diyos sa buhay po niya. Okay? I don't know if you experienced this in the past or kahit po ngayon naranasan niyo po. Pero ito yung encouragement ko po sa atin ngayon sa umaga na ito. When life is unfair, God sees you. No? When life is unfair, kita ka ng Diyos. Sa tuwing ang buhay natin o nakaranas tayo sa buhay natin na hindi makatarungan, kita tayo ng Panginoon. Kung napipil natin na we are forgotten, we are neglected, kita po tayo ng Diyos. Kung may mga pagkakataon sa buhay natin, nakaranas tayo na maltrato tayo, nakaranas tayo ng kapigatian, alalahanin natin this morning po, and God wants to remind us that God sees your pain, your cries, and
gusto ipaalala ng Diyos yung mga pangako po niya. At gusto ipaalala ng Diyos na meron siyang tulong, meron siyang provision po sa mga pagkakataon po na ito. Amen? Kaya tatlong bagay po gusto ko pong maalala niyo po sa umaga na ito. When life is unfair, God sees and hears you. When life is unfair, God remembers His promises. When life is unfair, God provides in the wilderness. Tandaan natin to, no? Kung nakaranas tayo ng unfairness in the past, even po ngayon, sa mga panahon na ito, ay kita ka ng Diyos, naririnig ka ng Diyos, ang hinain mo, ang puso mo. Sometimes kahit di mo sabihin, nakikita ng Diyos yung nararamdaman mo. At God will remember. God remembers His promises. About ang Diyos po ay meron pong pangako po sa atin. And God is able to provide even in the wilderness. Wilderness means kawalan, no? Mamaya explain natin ano yung wilderness. Now, tingnan natin yung buhay po ni Hagar. Tingnan natin yung background ni Hagar po. Sabi dito, hindi magkaanak si Sarah na asawa ni Abraham, ngunit mayroon siyang alipin na babae na taga-Ehipto na ang pangalan po ay Hagar. Now, si Hagar po, ang sabi ng Bible is an Egyptian woman. At kailan po ba ito napunta si Hagar sa family po ng Abraham? No? Kung maalala niyo po, sa Genesis chapter 12, napunta po sila Abraham doon sa Egypt. And, di ba, nangyari na, kung familiar kayo sa story, nagsinungaling si Abraham, sabi niya, kapatid niya si Sarah, and then, natakot yung Pharaoh, kaya, nung pinaalis sila, binigyan sila ng regalo. Binigyan sila ng mga animals at kasama po doon yung mga slave, male and female slaves. Kaya posible po, si Hagar po ay kasama po doon sa naibigay ng Pharaoh kay Abraham sa Genesis chapter 12. Kasi ang culture dati ay pag mayaman ka, kilala ka, meron kang mga slaves. Meron kang male and female slaves. Kumbaga doon sa doon sa mga pelikula dati sa 90s or 2000 po, no, yung sila Paquito Diaz. Meron kang mga bata. Mga bata, di ba? Ganun, naalala niyo po yung mga pelikula ng mga gano'n. Meron kang mga slaves, no? Kaya possible po doon po nanggaling po si Hagar po. And then, sabi diyan, sinabi niya, Abraham, dahil pinagkaitan, sinabi ni Sarah, no? Abraham, dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo, baka sakaling magkaanak siya para sa akin. Pumayag si Abraham sa sinabi ni Sarai, si Sarai. Kasi pag alipin ka, wala kang karapatan sa sarili mo. That's the culture dati. Ngayon, of course, ngayon hindi po ganito ang culture dati. Ngayon po ay meron pong mga karapatan ayon po sa batas. Ang isang nagsisilbi sa tahanan o sa anumang private man or government sector po, meron pong karapatan ng mga tao. Dati po, wala pong karapatan. Kahit anong gawin mo dun sa slave, alipin mo, ay pwede mo siyang gawin. Kaya ang sabi ni Hagar, ay sabi ni Sarah sa kay Abraham, sa asawa niya, mukhang hindi na ako magkakaanak. Honey, mahal. Kaya, bigay ko na lang sa iyo yung aking asawa na yung aking alipin na si Hagar. Now, sabi na sunod na verse, at pinaubaya nga ni Sarah sa kanyang asawa, si Hagar, upang maging asawang lingkod. Makita niyo po, sabi diyan, baka sakaling magkaanak para sa akin. Pumayag naman si Abraham. I don't know, natuwa si Abraham o napilitan. Baka sabi ni Abraham, parang okay to di ba? By the way, yung mga Egyptian, mga ganda din talaga, no? Sila po yung mga ganda. Pero, alam niyo po, I appreciate po yung mga asawang babae. Salamat po sa inyong mga payo. Palagi nagbibigay ng magagandang payo po ang mga asawang babae. But, on this part po, medyo hindi maganda ang payo advice ni Sarah sa kanyang asawa. Is a lack of faith. Nagpapakita na parang kawalan ng pananampalataya, no? Marahil, of course, hindi naman natin husgahan si Sarah. Marahil ang sabi niya, ikaw naman yung pinangakuan
baka hindi ako kasama dun sa pinangako sa iyong anak. Kaya, sige, gawa tayo ng paraan. And, di ba sometimes, isa yun sa pinakamahirap na, na pagsubok po sa ating buhay, yung maghintay. And, kung makikita niyo po, itong Genesis chapter 16 ay 10 years. 10 years after, yung pinangakuan ng Diyos si Abraham po na magkaanak. Kaya sabi diyan, at pinaubayan nga ni Sarah sa kanyang asawa si Hagar upang maging asawang lingkod. No? Normal po sa kanila yan that time. 10 taon na si Abraham na nanirahan sa Kanaan nang ito'y nangyari. Sabi ko sa inyo, 10 years, no? 10 years. Matapos sipingan ni Abraham si Hagar, nagdalang tao nga ito. Subalit, nagmalaki si Hagar at hinamak nito si Sarah. Now, nag-underline ako, sabi dito, hinamak nito si Sarai. Wala namang sinabi sa Bible kung paano niya hinamak. Wala sinabi na sinabihan niyang hindi maganda, gano'n. Pero makita natin, isa sa mga gusto kong makita niyo po dito, sometimes kasi, di ba, makita natin, ay, ang grabe naman yung pinagdaanan ni Hagar. Talagang inalipin siya. Talagang, ginawa siya na hindi maganda. Pero, si Hagar din po, ay meron din pagkakamali. Di ba? Ang sabi ng Bible, parang nagmalaki siya. Kasi, sa culture nila, pag yung ang anak, especially panganay, ay magiging anak talaga officially ng mag-asawa ni Abraham at saka ni Sarah. Magiging anak nila yon. Ibig sabihin, ano man yung kayamanan nila ay magiging mapupunta doon sa kanyang legal na kung wala silang magiging anak. Doon sa unang panganay na anak. Kaya nagmalaki si Hagar, I don't know kung sinungitan niya or paano niya, pero I search yung word na hinamak, or contempt. Nagpakita ng contempt si Hagar kay Sarah. Para bang minaliit niya si Sarah. O ikaw, yan, ikaw nga ang legal wife, di ba? Yung mga ganon. Ikaw ang legal wife, pero ako ang nasa puso. Yeah? Ako yung mayroong anak, parang ganon. Ganon siguro yung pagkasabi po ni Hagar. Dahil dito, eto na. Dahil dito, sinabi ni Sarah kay Abraham, ikaw ang dahilan ng paghamak ni Hagar sa akin. Sinisira ni Sarah si Abraham. Now, of course, we give the benefits of the doubt si Sarah, discouraged siya, talagang downhearted siya, kaya siguro nasabi niya sa asawa niya, sinisi niya yung asawa niya. And ang sabi diyan, alam mo ako ang nagkaloob sa iyo ng alipin kong ito, bakit niya ako hinahamak ngayon? Ngayong siya'y nagdalang tao. Si Yahweh na ang humatol kung sino ang tama. Verse 6, at sumagot si Abram, alipin mo naman siya, kaya gawin mo sa kanya ang gusto mo. Ang sabi ng Bible sa atin, pinagmalupitan nga ni Sarai si Hagar, kaya't ito'y tumakas. Pinagmalupitan. Na mistreated, no? Hindi natin alam kung paano minalupitan, hindi natin alam kung nagkaroon ng physical abuse si Sarai, pero to the extent po, makita natin na mabigat talaga yung ginawa ni Sarai, to the extent na si Hagar ay umalis. No? Actually, hindi normal yung pag-alis kasi pagmamayari ka ng pagmamayari ka ng amo mo eh. Pero dahil siguro matindi yung ginawa ni Sarah, kaya umalis po si Hagar. Pinagmalupitan ni Sarah si Hagar. Kaya dito natin makikita, umalis po si Hagar. Umalis siya. And sabi po ng Bible sa atin, the angel of the Lord found Hagar. The angel of the Lord found Hagar beside the spring of waters in the wilderness, along the road to shore. The angel said to her, Hagar, Sarah's servant, where have you come from? Where are you going? Ang sabi ni Hagar, I'm running away from my mistress Sarah. Sarah, she replied. Ang sabi ng Bible sa atin, natagpuan ng Diyos, ng angel of the Lord, ang
si Hagar at tinanong siya, where have you come from? Where are you going? Sino dito na naranasan ng maglayas? Na, pag naglayas ka, alam mo kung saan kang galing. Pero minsan pag naglayas ka, hindi mo alam kung saan pupunta. Tama ba? Ganun ang layas. Kasi mostly na naglayas, parang ano ka, feeling mo talagang inapi ka, feeling mo dinaya ka, sinaktan ka, alis ka na lang. Saan punta? Basta, parang ganun, di ba? Pag naranasan yung, naranasan yung naglayas. Ako po, naranasan ko po maglayas na nung bata ako, pinagalitan ako ng nanay ko. Talaga, grabe yung pagalit sa akin ng nanay ko. And then, paglabas ko ng bahay, nagdala ko ng konting gamit. Paglabas ko ng bahay, sabi ko, saan ako pupunta? Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kaya ginawa ko, doon lang ako sa labas ng bahay namin, umupo, magdamag. Kasi hindi ko alam kung saan ako pupunta, di ba? Ganon yung, ganon yung mga naglalayas, di ba? Ganon siguro naramdaman ni Hagar. Sa tindi ng, bigat na nararamdaman niya, sa tindi ng sakit, pait na nararamdaman niya, ay lumayas po siya. Kahit siguro hindi niya alam kung saan siya pupunta. Okay? And alam natin, lalo-lalo na itong sitwasyon po ni Hagar. Kasi malayo yung kanila. Mga kamag-anak niya, hindi niya alam siguro kung saan siya pupunta. Kaya when life is unfair, God sees and hears you. When you feel forgotten, mistreated, inabuso ka, sinaktan ka, kita ka ng Diyos. Nakikita ka ng Panginoon. Pag sinabing God sees you and hears you, God is concerned. God is concerned sa sitwasyon mo. Ang sabi dun kanina, the angel of the Lord found Hagar. At ang sabi ng sumunod na verse 11, verse 12, and the angel also said, you are now pregnant and will give birth to a son. You are to name him Ishmael. Which means, God hears, for the Lord has heard your cry of distress. That is the meaning of the name Ishmael. God hears. Narinig ka ng Diyos. Ang sabi sa 13, thereafter, Hagar used another name to refer to the Lord, who had spoken to her. She said, you are the God who sees me. El Rui. Diba? El Rui. El means God. Rui means see. The God who sees. Also said, have I truly the one who sees me? So that well was named Bir Lahai Rui, which means the well of the living one who sees me. It can be still found between Kadesh and Beren. Alam niyo po, look at me, no? This is very amazing. Ako, sobrang nabibless ako sa story na ito. Alam niyo kung bakit? Yung angel of the Lord, pag sinabi ng Bible na the angel of the Lord, sa Old Testament, it refers to the pre-incarnation of Christ. No? The pre-incarnation of Christ. Pag sinabing the angel of the Lord, kaya nga sabi ni Hagar, you are the God who sees. Ibig sabihin, yung angel of the Lord, the angel of that sentence po ay, is not possible na hindi po referring to yung angel talaga. Ni-refer siya na the pre-incarnation of our Lord Jesus Christ. Possible na si Jesus, the pre-incarnation of Jesus, is the one na nagpakita kay Hagar. And what is amazing, kasi this is the first record na nagpakita the angel of the Lord sa Bible. Hindi kay Abraham, hindi doon sa mga man of faith na kilala, but to the weak, to the imperfect woman, to the forgotten woman, distressed woman, doon unang nagpakita ang si Christ. No? Ito po ay magpapakita sa atin na ang Diyos po ay concerned sa atin po, sa buhay po natin. Kaya kung naramdaman natin na kinalimutan tayo, inabuso tayo, na-mistreat tayo,
even in the past or kahit po ngayon, nakikita, mahalaga ka sa Panginoon. Can you remember po, kaninong unang nagpakita ang Panginoong Jesucristo, yung baby siya? Kanino siya unang nagpakita? Sa mga outcast na shepherd. Doon sila ang unang nakakita sa baby Jesus. Not to the rulers, not to yung mga popular, hindi doon sa mga mayayaman, yung mga kilala, kundi ang Diyos po ay unang nagpakita doon sa mga outcast, downcast, downhearted, discouraged. Kaya, kung nararamdaman natin na unfair, nakaranas sa unfairness, kita ka ng Diyos. May pakialam ang Diyos sa iyo. At naririnig ng Diyos ang iyong mga dasal. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, may pakialam ang Diyos sa buhay mo. Amen ba? Kaya, pangalawa po, when life is unfair, God remembers His promises. Sa verse 9, chapter 16, the angel of the Lord said to her, return to your mistress and submit to her authority. No? We don't know kung gaano ka-severe yung pagpapahirap ni Sarah kay Hagar, pero alam mo sabi ng Diyos, balik ko doon sa sa amo mo. Siguro, ito yung pinakaayaw na marinig siguro ni Hagar that time, no? Pero sabi ng Diyos, balik ka. Kaya nga kaya nga sa mga, di ba tayo, pag nakaranas tayo ng hindi maganda, ang unang response natin, reaction natin is umalis. No? Lumayas, or alisan yung situation, no? Pero may mga pagkakataon, and mostly, kung maririnig natin ng Diyos, sasabihin sa ni Lord, ikaw umalis, huwag mong alisan yung problema na yan. Harapin mo yan, huwag mong taguan yan. No? Harapin mo yan. Sabi ng Diyos kay Hagar, return to her mistress and submit to her authority. Magpasakop ka. No? And then sabi ng Bible sa atin, then He added, I will give you more descendants than you can count. Kaya, mayroong pangako ang Diyos. Bakit tayo susunod sa Diyos? Kasi mayroong pangako ang Panginoon. Bukod sa kilala natin ang Diyos, susunod tayo sa Diyos kasi mayroong pangako ang Panginoon. And madalas po, yung utos ng Diyos ay mahirap sundin. Nasaktan ka, nahirapan ka, inabuso ka. Eh sabi mo, ay wala na akong pakialam. Pero sabi ng Diyos, may ganang tawad, makipag-ayos ka. Ayusin mo yung sitwasyon na yan. Di ba mahirap? Pero mayroong pangako ang Diyos. So, sabi sa verse 21, chapter 21, ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag kang mag-alala tungkol sa mag-ina, sundin mo na ang gusto ni Sarah, kasi dito, pinaalis sila ulit eh. May anak na nagkaanak na si Hagar, pati si Sarah, napanganak na dito sa chapter 21. No? And then sabi dyan, sapagkat kay Isaac magbumula ang lahing sinasabi ko sa iyo, ngunit ang anak mong iyan kay Hagar ay magkakaanak din ng marami at sila'y magiging isang bansa. No? Dahil anak mo rin naman si Ishmael. Fast forward 14 years. From chapter 16, 14 years. 14 years old na si Ishmael po dito. No? Kaya, when life is unfair, God sees you, even po, 14 years, ang tagal na, of waiting, uncertainty, merong family tension, hindi, I believe na doon sa 14 years na yan, hindi naging madali yung buhay ni Hagar, no? Kung makita nyo lang, kung nabasa nyo lang sa Bible, nakipaglaro lang naman si Ishmael kay Isaac, kinulit-kulit-kulit niya siguro yun, kasi siyempre kapatid niya pa rin po yun. Medyo tumaas ang kilay ni Sarah. Palisin mo yung, dalawa na yan. Pinaalis nila. And God still saw Hagar and remembered His promises. Maganda po na maalala po natin yung mga promises po ng Panginoon. Alam natin yung mga promises ni God sa buhay natin. Alam niyo po ba yung mga promises ni Lord sa buhay po natin? Si Lord po mayroong pangako.
Ngayon po, June na, kalahati na ng taon. Maybe, doon sa first, nung January, meron tayong mga, I don't know, baka meron tayong mga pangako ng Diyos na pinanghahawakan. I don't know kung nangyari na ba ito, or marahil possible, baka hindi pa nangyayari. Meron tayong mga pinagpipray, no? And if you look back, baka wala pa, nasa period pa rin tayo ng waiting, or para bang baka lumala pa yung mga pinagpipray natin. Pero lagi natin tandaan po, God remembers His promises. Amen? Meron kang pinag-pray, nanghawak ka sa pangako ng Diyos, and sometimes ka, ikaw nakalimutan mo na ngayon, minsan ako nga, may nakalimutan ko na rin. May mga pangako din ng Diyos, o pinanghawakan ng promise ni Lord. Pero this is the assurance. Kahit kalimutan mo, God remembers His promises. Amen ba? Hindi nakakalimutan ng Diyos ang kanyang mga pangako. Nasa, nasa record ng Panginoon yun. Nasa timeline po ng ating Panginoon yun. Remember po sa Luke chapter 1, yung kapanganakan ni John the Baptist, ang tagal din nag-pray si Zechariah at si Elizabeth ng anak. Pero, ang sabi ng Bible, the angel of the Lord visited si Zechariah, alam natin yung story, and sabi ng angel, the Lord remembers your prayer. The Lord remembers your prayer. Ang tagal-tagal. Kaya mga kapatid, alam ba natin yung mga pangako ng Panginoon? Alam ba natin? Alam niyo po, the best way to experience the blessing of God is yung day by day. It's not yung you are waiting for big miracles. The best way to experience the blessing of God, the help of God, to experience the promises of God, yung paglakad mo araw-araw, yung nakita mo yung mga kabutihan ng ating Panginoon. Amen? Pangatlo po is when life is unfair, God provides in the wilderness. God provides in the wilderness. Pag sinabi natin wilderness po is an empty place. Walang pagkukunan. Is a dry land. Dry place po. But remember this, God provides even in the dry land. Yung walang pagkukunan, yung walang resources, God is able, no, to give a solution kahit na parabang napakahirap na sitwasyon. Ang sabi ng Genesis chapter 21:14, madaling araw pa lang. Ito po, bigyan ko ng background, no? Pinaalis po. Yun nga, naglaro lang si Isaac saka si Ismael, nilaro lang ni Ismael. Tumaas ang kilay ni Sarah, pinaalis sila. Punong-puno, sabi siguro ni Sarah, punong-puno na talaga ako dyan sa dalawang yan eh. Abraham, halika dito, paalisin mo na. Kaya nalungkot si Abraham dito kasi anak niya rin si Ismael eh. Kaya sabi by the way, yung blessing ni Lord, bago ko makalimutan, no, yung blessing ni Lord na mga anak kay Ismael, si Ismael po diyan po nanggaling yung mga lahi ng mga Arabo, diyan po lahat, no? Kaya tinupad din talaga ng Diyos ang pangako niya. And then sabi dito, madaling araw pa lamang ang mag-inay pinaghanda na ni Abraham ng baong pagkain at inumin. Ipinapasa ni Abraham ang mga ito kay Hagar at ang mag-ina ay kanyang pinabaunan niya. Walang pagmamayari. Walang dala-dala. Si Abraham pa ang nagbigay sa kanila. Kasi slave sila eh. Wala silang pagmamayari. Kawawa yung sitwasyon po nila. And then sa verse 15, nang maubos na ang dalang tubig, iniwan ni Hagar ang kanyang anak sa lilim ng isang mababang punong kahoy. Pinaalis sila. Dumaan po sila sa disyerto. At ang sabi ng Bible sa atin, ito po, tingnan niyo yung situation, no? Naubos na yung pagkain nila, naubos na yung tubig nila, iniwan na lang ni Hagar yung nanay niya. Doon sa maliit na puno. And alam niyo po, sabi ng Isaiah, kinumpare ng Diyos yung pagmamahal niya sa pagmamahal ng isang nanay. Siguro, I cannot imagine, no? Pinaka-last resort na ito sa buhay ni Hagar. I believe po, hindi niya pinabayaan yung anak niya. Pinaka-last resort na ito, na para bang ayaw niyang makita
yung anak niya na mamatay. Ayaw niyang, kumbaga ayaw niyang, di ba? I remember po, si Jen, nagkakwento last time, no? Nung mamatay yung tatay niya, tinubuan pa kasi, and then, siya na nagpapump doon sa emergency, nagpapump. Eh, sabi nga niya, para ako nasa pelikula eh, nagpapump ako habang umiiyak. Kasi, yung last breath na lang ng tatay niya. Bagamat sinabi na naman na mamamatay, pero parang ayaw mong mawala talaga yung mahal mo sa buhay, tama? And ang ginawa ni Hagar dito, iniwan niya yung anak niya. Of course, ayaw niyang iwan. I believe ayaw niyang iwan. At naupo ng may 100 metro, lumayo ng konti mula sa kinawa ng bata. Thank you po. Sabi niya sa sarili, di ko matiis na makitang mamatay ang aking anak, samantalang nakaupo siyang nag-iisip, umiiyak naman ang bata. Sabi ng Bible, kasi nasa desierto sila, nasa wilderness sila. Wala silang pagkain. Walang 7-Eleven. No? Walang ma-orderan. Diba? Kaya nang naubos ang dala ng tubig, ayan, sana ako. Yan. But sabi sa verse 17, but God heard the boy crying. God heard the boy crying. Narinig ng Diyos ang pag-iyak ng bata. And the angel of God called to Hagar from heaven. Ito po, boses na. Kanina, physical talaga, the angel of the Lord appeared to Hagar. Ito, boses na from heaven. Hagar, what's wrong? Anong problema? And sometimes kung naranasan natin yon, takot na takot tayo. Takot na takot si Hagar. Sabi ng Bible sa atin, do not be afraid. God has heard the boy crying as he lies there. Go to him and comfort him, for I will make a great nation from his descendants. Huwag kang sumuko, kasi may pangako ang Diyos. Huwag mong sukuan yung sitwasyon mo. Huwag mong sukuan yung kalagayan mo ngayon. Kasi may pangako ang Diyos. Go to him, comfort him. Alagaan mo kasi diyan magmumula yung Arab nation. In fact, sa Middle East, marami Pilipino, no? Mayaman, di ba? Diyan pinagpala din ng Diyos ang lahi po ni Ishmael. Sabi ng Bible sa atin, go to him for I will comfort him and I will make a great nation from his descendants. And pag nasa matinding sitwasyon tayo, di ba, pag nasa matinding problema tayo, ang nakikita natin is yung situation natin, na-overwhelm tayo, at hindi na natin nakikita ang Diyos. But I praise God for this situation. Tingnan niyo po, ang ganda ng sabi ng Bible po sa atin. Then God opened Hagar's eyes. God opened Hagar's eyes, and she saw a well full of water. Full of water. A well. Isang balon sa disyerto. Na malabong magkabalon sa disyerto. No? So, she quickly filled her water container and gave the boy a drink. And God was with the boy as he grew up in the wilderness. He became a skillful archer. Kaya, pag nasa mahirap tayong sitwasyon, ang nakikita natin yung present situation natin. Kaya naman, minsan, hindi natin nakikita yung presence ng Lord. Hindi natin nakikita yung promises ng Lord. Pero, the good thing is, merong grace si Lord. God opened Hagar's eyes. Okay. Sabi mo nga sa katabi mo, bukas mo bang mata mo? Baka nakapikit ka na. Baka nakapikit-pikit ka na, no? By the way, baka iba sa inyong puyat po. God opens Hagar's eyes. Kaya, it's a reminder for us, mga kapatid, laging nakamulat po ang mata ng Diyos sa atin. No? Laging nakamulat ang mata ng Diyos. Laging nakabukas po ang tenga ng Diyos para po sa atin po. Pero, importante din po mga kapatid, na bukas din po ang ating mga mata na makita natin yung pagkilos ng Diyos. Yung kamay ng Panginoon. Di ba?
yung provision ng Diyos. Kasi kung bukas yung ating mga mata, makita natin yung kamay ng Diyos, yung mga pangako ng Panginoon, yung pagkilos ng ating Panginoon, I think, hindi tayo mababawasan yung ating pag-aalala po sa buhay. Amen? Kaya, huwag nating gamitin yung physical eyes sa gitna ng kawalan. Yung physical eyes, wala nang laman. Yung wallet mo, yung bigasan mo, diba? Wala nang, kumbaga yung budget mo, malayo pa. Malayo pa yung katapusan sa sahod, parang konti na lang. No? Mas takot ka pa sa katapusan ng buwan kaysa katapusan ng mundo. Di ba? Kaya huwag natin tignan. O, gamitin yung physical eyes natin sa gitna ng kawalan. Tignan natin ang kawalan sa mata ng pananampalataya. Wala. Tignan natin ito sa mata ng pananampalataya. Alam niyo po, magandang prayer po ito. Napakagandang prayer na sa mahirap na sitwasyon po, pag-pray natin, Lord, buksan mo mata ko. Lord, open my eyes. Parang, nakikita ko na lang yung dilim. Yung nakikita ko na lang yung problema. Yung nakikita ko na lang yung mga negatibong bagay. Yung nakikita ko na lang na yung mga hindi magagandang bagay. Lord, help me open my eyes para makita ko yung kamay mo at yung kalooban mo sa aking buhay. Sa sitwasyon ko na ito. It's a good prayer. And maganda din, kung meron tayong kilalang tao na para bang nadidibla, nahihirapan sa buhay, maganda din ipag-pray na, Lord, buksan niyo po yung mata niya. Singit ko lang yung kwento ni Elisha doon sa kanyang servant. Napakadaming mga kalaban. Ang sabi ni Elisha, don't be afraid. Elisha told him, sabi niya sa servant niya, for there are more on our side than on theirs. Kasi nakita ng servant ni Elisha, napapalibutan na sila ng kaaway, napakadami. Pero ang sabi ng Bible, mas marami tayo. Kaso hindi mo kita. Hindi mo nakikita kung sino yung mga kampi natin. Verse 17 din, Elisha prayed, O Lord, open his eyes and let him see. And the Lord opened the young man's eyes. And when he looked up, he saw that the hillside around Elisha was filled with horses and chariots of fire. Napakadami palang angels na nakapalibot sa kanila. Siya, takot na takot nga, pero nakita ni Elisha, napakadami, pero hindi nakikita ng servant. Kaya open his eyes, Lord. Nakita niya, no, napakadami pala siyang kakampi. Kaya huwag tayong matakot. The provision and protection of God were already there. Nandiyan na. Nandiyan na yung provision ng Diyos. Open your eyes. Open your eyes. But they needed to God to open their eyes to see it. Nandiyan na yung provision ng Panginoon, nandiyan na yung tulong ng Panginoon, nandiyan na yung rescue ng Diyos, nandiyan na yung protection ng Panginoon. Open your eyes. Amen ba? At pag nakita mo yung tulong ng Diyos, act in faith. Act in faith. Act in faith. Kaya mga kapatid, when life is unfair, God sees you. God sees you. Alam niyo po, as I end, kung meron man pinaka-unfair, kung meron mang pinaka-unfair na nangyayari sa mundo na ito, sa kasaysayan ng sangkatauhan, yung isang taong walang kasalanan. Pinako sa krus. Nagdusa sa kamay ng kanyang nilikha. Pinarusahan, hinamak, ginulpi, dinuraan, walang kasalanan. At yun po ang ating Panginoon Kristo. Naranasan niya yung pinaka-unfair na nangyari sa isang tao. Kaya nga ako, sa akin parang, when I experience the love of God, I cannot say that life is unfair.
I deserve yung mga bagay na hindi maganda nangyayari po sa akin. I deserve it. Kasi from the beginning until the end, God is faithful. God is pure. God is holy. No? Kaya when you see and experience the love of God, I think we cannot say that life is really unfair. Of course, na-experience natin yon, pero I cannot say it because ako po, mahina, nagkakasala, nagkakamali, pero meron talagang walang kasalanan na pinahirapan doon sa cross. Lalo pag nawalan ng mahal sa buhay, di ba? Parang natin, unfair, bakit maaga or untimely, di ba? But we are all God's creation, and God has the right not to do everything. But the assurance kasi, ang Diyos mo, hindi niya kayang gumawa ng masama sa buhay po natin. That is the assurance. Amen po ba? Naranasan ni Jesus yung pinaka-unfair, tiniis. Tiniis ng Diyos, no? Tiniis ni Jesus, at hindi niya nakalimutan yung mga pangako niya doon sa cross. Can you imagine, nandun siya, ang unfair niyo naman. Pinagaling ko kayo. Tinuruan ko kayo, ang unfair niyo naman. Iniwan niyo ako, ang unfair niyo naman. Di ba? Hindi pa rin sinabi ng Diyos yan. Kasi tinignan tayo ng Diyos sa mata ng kanyang pag-ibig, sa mata ng kanyang pag-ibig sa kanyang Ama, sa kanyang pananampalataya sa kanyang Ama. That's why God provided His Son. Sabi ng Bible sa atin, Romans chapter 5 verse 5, when we are still hopeless apart from God, God sent His Son. Amen? God sees you. Nung nandun si Jesus sa cross, He experienced yung pinaka-unfair na pangyayari sa buhay ng tao, nakita tayo ng Diyos. Nakita ka ng Panginoon. That's why, ginawa po ng Panginoon yun. Amen? When life is unfair, God sees you. God hears you. God remembers His promises. And God can provide even doon sa situation na para bang wala kang makikitang resources, wala kang makikitang pagkukunan, but God can provide. Trust Him. Trust Him, mga kapatid. Pagkatiwalaan natin, joyfully trust Him. No? And walk, lumakad ka doon sa kalooban at kapangyarihan ng Panginoon. Trust Him. Trust Him po. Maraming salamat po. Let us pray. Lord, salamat po sa message na ito. Thank you for the reminder, O God. Marahil po sa amin, Panginoon, naranasan namin yung unfairness sa tao. And sometimes nga po, Lord, sa mga tao na mananampalataya pa, katulad ni Abraham, katulad ni Sarah, Lord, katulad ni Hagar, Lord, nagkaroon siya ng experience na unfairness doon sa mga taong kumikilala sa inyo. But Lord, hindi kayo nakapikit, hindi po sara ang iyong tenga para hindi po marinig at makita ang aming sitwasyon. Thank you so much, Lord, because we have a loving God. We have a God who cares for us. Even, Lord, kami, Panginoon, we do not deserve it ng attention niyo po, Panginoon. But thank you. Thank you so much, Lord. Purihin ka, Panginoon. Lord, I pray that this message, O God, will have a eternal impact, Panginoon, sa buhay po namin. Na sa tuwing makakaranas kami, Lord, na ganitong sitwasyon, maalala namin, Lord, na merong Diyos na nakakita at nagmamalasakit po sa amin. At Lord, sa mga tao na ngayon ay marahil may question, may doubt, O God, sa kanilang mga puso, sa kanilang isipan, merong kabigatan sa kanilang mga puso, O Diyos, dahil, Lord, sa kanilang sitwasyon po ngayon, dahil, Lord, na wala kami, Lord, sa maayos na o comfortable life, O God, sa buhay po namin. But, Lord, I pray, Lord, na buksan niyo po ang aming mga mata. Makita namin, Lord. Makita namin ang iyong pagkilos. Makita namin, Lord, ang iyong mga pangako. Makita namin, Lord, not in a big way, not in a miraculous way, but even, Lord, in our daily lives, sa small things, O God, makita namin, O Diyos. Makita namin, Lord, na habang ginigising niyo po kami kada umaga, Panginoon, meron kaming dahilan
Lord, para lumaban po sa buhay na ito. Meron kaming dahilan na magpatuloy sa pananampalataya. Lord, meron kaming dahilan para maglingkod po, Panginoon, sa inyo, sapagkat meron kaming buhay na Diyos na nagmamahal sa akin at nagmamalasakit po sa amin. Lord, maraming salamat po. Purihin ka, O Diyos, kakilain ka sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. God bless po sa ating lahat.